Sa isang kalsada malapit sa mga bundok, minamaneho ni James ang kanyang sasakyan sa mapanganib na bilis. Nang magambala siya ng ilang segundo, muntik na siyang bumangga sa truck sa harap niya, kaya kinailangan niyang biglang lumiko para maiwasan ito at nabangga ang ilang maleta. Nagmadali si Mary para kunin ang kanyang mga gamit at sinubukan siyang tulungan ni James, gayunpaman, hindi sapat ang kanilang bilis at umalis ang bus nang wala si Mary. Ang orihinal niyang plano ay pumunta sa lungsod, ngunit ngayon ay wala siyang ibang magawa kundi bumalik sa kanyang bayan, ang Silent Hill. Kaya, inalok siya ni James na ihatid siya roon bilang paghingi ng tawad. Sa sandaling iyon, nagsimulang umihip ang hangin at gumalaw ang mga ulap upang takpan ng araw, kaya ipinaliwanag ni Mary na ito ay isang bagyo sa tag-init sa Silent Hill. Bigla, tila nalulunod si Mary sa ilalim ng tubig, ngunit nagising ang lasing na James sa isang club. Patuloy na tumutunog ang kanyang cellphone, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pag-inom. Sinabi sa kanya ng isang waitress na oras na para umalis siya, kaya tumayo si James at aksidenteng nabangga siya, dahilan para mahulog ang ilang baso. Lumapit ang bouncer kay James para palayasin siya, ngunit itinulak siya ni James sa mga mesa. Pagkatapos ay sinubukan niyang kunin ang kanyang tumutunog na cellphone, ngunit hinawakan siya ng bouncer mula sa likuran. Hinedbutt siya ni James para alisin siya, ngunit dalawa pang bouncer ang humawak sa kanya at tuluyang pinalayas siya sa club sa pamamagitan ng paghagi sa kanya sa tambak ng basura. Tumunog muli ang cellphone at sa wakas ay sinagot ito ni James. Ito ang kanyang therapist, si M, na nadismaya nang marinig na lasing siya at ipinaalala sa kanya na hindi siya dapat makonsensya. Sinabihan siya ni M na umuwi at magpahinga para sa appointment bukas. Sa kanyang apartment, tiningnan ni James ang isang painting na ginawa niya kay Mary at ang mukha nito ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Sinubukan niyang uminom pa para makalimot, gayunpaman, wala nang laman ng huling bote. Itinapon niya ito sa sahig at pinanood itong gumulong hanggang sa huminto ito sa tabi ng isang envelope na may pangalan niya. Binuksan ni James ang sulat at nagulat nang mabasa niyang galing ito kay Mary. Alam niyang matagal na ang nakalipas mula noong naghiwalay sila, ngunit may nangyari, kaya kailangan niya itong puntahan sa kanilang dating tahanan sa Silent Hill. Nagpasya si James na magmaneho papunta sa Silent Hill sa kalagitnaan ng gabi sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Pagdating niya sa tunnel sa bundok, nalaman niyang sarado ito. Bumalik siya sa istasyon ng bus at ipinarada ang sasakyan para magpalipas ng gabi. Ang kanyang mga panaginip ay puno ng mga alaala ng kanyang buhay kasama si Mary. Pagkatapos niyang ihatid ito pauwi, nagsimula silang mag-date at nagpasya siyang manatili sa Silent Hill kasama niya. Minsan kapag naghahalikan sila, tumutulo ang dugo ng ilong ni Mary sa mukha niya. Kalaunan, naghiwalay sila at bumalik si James sa lungsod kung saan siya naging lasenggo. Kinaumagahan, nagpasya si James na lakarin ang natitirang bahagi ng daan patungo sa Silent Hill. Matapos maglakad sa kakahuyan ng ilang sandali, nakakita siya ng hamog na tumatakip sa lugar at abo na bumabagsak mula sa langit. Sa malapit, isang babaeng nagngangalang Angela ang naglilipat ng ilang mabibigat na bag at humiling kay James na tulungan siya. Nagtanong siya tungkol sa abo, kaya ipinaliwanag ni Angela na may sunog noong tagaraw na tumupok sa kagubatan at hindi tumigil hanggang sa umulan. Ang planta ng water treatment ay napuno ng baha at ang tubig ay naging contaminated, kaya umalis ang mga tao sa bayan. Nagpasya si James na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay habang iniisip si Mary. Nang pumayag si James na tumira kasama niya, inamin ng babae na nag-aalala siya na baka lumayo si James dahil sa tunay niyang pagkatao. Gayunpaman, nangako si James na lagi siyang mananatili sa tabi niya. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, sa wakas ay nakarating si James sa Silent Hill na nababalot ng abo at hamog. Nagsimulang sumigaw si James, ngunit walang lumalabas. Bigla, nakarinig siya ng musika, kaya sinundan niya ang ingay hanggang sa makapasok siya sa isang tunnel kung saan may tumutugtog na radyo. Mayroon ding kumot sa lupa na may tao sa ilalim. Nang subukang makipag-usap ni James, nakarinig siya ng ingay sa likuran niya at tumigil sa paggana ang radyo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang palaboy mula sa kumot at sinabi kay James na babalik sila, ngunit hindi nagpaliwanag, kaya tumakbo palabas ng tunnel si James. Pagkatapos, nakatanggap si James ng tawag mula kay M, ngunit hindi niya pinansin ang pagsaway nito dahil napansin niya na may karatolang umiilaw sa ibabaw ng pinto ng isang nightclub. Samantala, nakita ng palaboy ang isang halimaw na kilala bilang lying figure na lumitaw sa pasukan ng tunnel. Nang pumasok si James sa nightclub, naalala niya ang oras na dinala siya ni Mary dito at ipinakilala siya sa kanyang mga kaibigan. Kilala ng lahat ng mga taga roon si Mary dahil itinayo ng kanyang ama ang bayan at binigyan sila ng layunin. Biglang narinig ni James ang sigaw ng palaboy at tumakbo pabalik upang tingnan ito, ngunit nadatnan niya ang katawan nito na naglalaho sa lupa. Nagsimulang mag-play ng static na ingay ang radyo at nagulat si James nang makita ang lying figure na papalapit sa kanya. Binuksan ng nilalang ang dibdib nito at nagsimulang magbuga ng asido, kaya mabilis itong iniwasan ni James at naghagis ng isang kagamitan upang pabagsakin ito. Pagkatapos ay gumapang ang halimaw sa ilalim ng van at naglaho sa mga imburnal. Pagkatapos, nagsimulang mag-play ng emergency broadcast ang radyo na humihiling sa lahat ng residente na lumikas.
Sinundan ito ng isang alarma na nagsimulang umalingaw-ngaw sa bayan at lumitaw sa kalye ang ilang lying figure habang binabalot ng matinding kadiliman ang ilalim ng mga gusali. Agad na kinuha ni James ang radyo at nagsimulang tumakbo, iniiwasan ng lahat ng lying figure na bumubuga ng asido na nagtatangkang pigilan siya. Pagkatapos ng maraming pagtakbo, natisod at natumba si James na naging dahilan upang tumakas ang lahat ng mga daga sa lugar. Takot niyang pinanunood ang ilang kakaibang ipis na tinatawag na creepers na lumalabas mula sa grill at inatake ang daga upang dalhin ito sa kanilang pugad. Lumapit din ang isang creeper kay James na agad niyang dinurog sa lupa. Biglang lumabas ang daan-daang mga creeper at hinabol si James na kinailangan magpatuloy sa pagtakbo. Sa isang eskinita, nakita niya ang mga creeper na matagumpay na inaatake ang isang lying figure. Natumba siyang muli at aksidenteng nalaglag ang kagamitan, ngunit hindi niya ito nakuha dahil mabilis itong nilapitan ng mga creeper. Kalaunan, nakakita siya ng bakod at nagawang tawirin ito sa pamamagitan ng pagdaan sa isang butas. Nagsimulang umakyat ang mga creeper sa bakod at pinanood siyang tumakas. Pagkatapos, pumasok si James sa apartment building at nilak ang pinto gamit ang ilang tabla na kahoy. Di nagtagal, dumating ang mga creeper at umakyat sa salamin, ngunit hindi sila makapasok, kaya't nakatitig lang sila. Habang nagmamasid si James, isang babaeng duguan ang lumitaw sa likuran niya, ngunit nang lumingon siya, wala na ang babae. Itinutok niya ang flashlight ng cellphone sa hagdan at nakita ang isang figure na naglalaho. Iniisip ni James kung si Mary ba yun at naalala niya ang araw na lumipat sila sa gusaling ito. Umakyat siya sa hagdan at nakarating sa sumunod na palapag para lamang makita ang kasunod na hagdan na nahaharangan ng gate. Pagkatapos, pumasok si James sa isang apartment at nakakita ng TV. May kahon sa tabi nito na naglalaman ng mga tape na may markang buwan ng 2017. Habang papalapit siya, nagkaroon siya ng vision ng mga kamay na may dugo na humahawak sa katawan at napaluhod siya sa matinis na tunog na nagdulot sa kanya ng matinding sakit ng ulo. Nagpatuloy ang mga vision, kaya tinawagan ni James si M para sabihin sa kanya na napakasakit ng ulo niya. Gustong malaman ni M kung nasaan siya, ngunit sinabi lamang ni James na malapit na siya. Sa sandaling iyon, naputol ang tawag dahil wala ng baterya ang kanyang cellphone. Pagkatapos ay tumakbo si James papunta sa balkonahe at naramdaman ng pagbagsak ng ulan sa kanyang ulo. Sa apartment sa itaas niya, may naghihintay na anino. Samantala, patuloy na sinusubukan ni M na tawagan si James ngunit hindi nagtagumpay. Pagkatapos ay gumawa siya ng misteryosong tawag na nagsasabing nilabag ng kanyang pasyente ang procedure, kaya kakailanganin niya ng wellness check. Pagkatapos, inakyat ni James ang mga balkonahe upang maabot ang apartment sa itaas niya. Pagpasok niya, natuklasan niya na ang anino ay isang grupo ng mga gamo-gamo sa ibabaw ng isang manikin. Tiningnan niya ang damit ng manikin at naalala na dati ay may ganito si Mary. May ilaw sa likod, kaya sinundan ito ni James upang makahanap ng flashlight sa tila isang nakakatakot na dambana na may mas maraming gamo-gamo sa loob ng plastik na ulo. Nagdulot ito ng isa pang alaala, isang araw, pagbalik niya mula sa grocery store, natagpuan ni James si Mary na napapalibutan ng mga babae sa dilim. Sinasabi nila sa kanya na ang pag-ibig ay maaaring magpaikot ng ulo ng isang tao at kailangan nila siyang manatiling nakafocus. Nang makita nila si James na nanonood sa kanila, binuksan nila ang mga kurtina at umaktong pala kaibigan sa kanya bago umalis ng apartment. Nagpanik si James dahil ang mga kakaibang taong ito ay paulit-ulit na sumusulpot sa kanilang apartment nang walang paalam, ngunit ipinagtanggol sila ni Mary, sinabing sila na lamang ang kanyang pamilya simula nang mamatay ang kanyang ama. Humingi siya ng tawad sa pamamagitan ng isang yakap, ngunit muli siyang natakot nang makita niya ang dambana at ang ulo sa loob nito. Agad na isinara ni Mary ang pinto ng dambana at hiniling kay James na huwag itong isipin, ginambala siya sa pamamagitan ng isang halik. Sa kasalukuyan, natagpuan ni James ang medical report mula sa Brookhaven Hospital na binanggit ang acute asthma attack sa pangalan ni Mary. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang taong umuubo at pumunta upang mag-imbestiga. Sa isang banyo, natagpuan niya ang isang mukhang may sakit na si Eddie na nagsusuka sa inidoro. Nagtataka si Eddie kung bakit walang sakit si James tulad ng iba, kaya ipinaliwanag ni James na may hinahanap siya na ikinatawa ni Eddie. Matapos sabihin na wala nang natitirang tao, ipinaliwanag ni Eddie na may malaking nangyari na naging sanhi ng sunog, nakontaminate ang tubig at nabaliw ang lahat. Nagdurugo ang mga tao hanggang sa mamatay sa mga kalye at pagkatapos ay nagsimulang lumitaw ang mga halimaw. Ipinakita ni Eddie kay James ang nabubulok na sugat sa kanyang braso at sinabing maswerte siya. Bigla, may narinig silang umiiyak na sanggol sa malayo, kaya hinanap ito ng mga lalaki. Lumiko sila sa isang kanto ngunit nalaman nilang nahaharangan ng mga rehas ang pasilyo. Sa kabilang panig, nakita nila si Laura na nagtatangkang magtago. Naisip ni Eddie na dapat nila siyang iwan, ngunit inabot ni James ang mga rehas at sinubukang kumbinsihin siyang sumama sa kanila. Nang akmang hahawakan na ni Laura ang kanyang kamay, nagsimulang tumunog ang radyo at nakarinig sila ng nakakatakot na ingay sa dulo ng pasilyo. Iginiit ni Eddie na kailangan na nilang umalis at sumasakit ang ulo ni James, ngunit tumanggi siyang umalis nang hindi kasama ang babae.
Habang papalapit ang ingay, sinigawan ni Eddie si Laura na magtago muli, pagkatapos, sinipa niya si James at tumakbo palayo. Nang tumingala si James, natuklasan niyang ang ingay ay nagmumula sa Pyramid Head at sa malaking espada nito. Inabot ni Pyramid Head ang mga rehas at sinubukang hawakan si James na agad na nagsimulang tumakbo palayo. Habang sinisimulan ni Pyramid Head na i-headbutt ang mga rehas upang masira ang mga ito, nakakita si James ng isang halimaw na manikin. Lumingon ito upang tingnan siya para lang bumagsak ang ulo at gumulong sa sahig. Tumingin ang mga mata nito kay James habang ang katawan ay nagiging isang gagamba. Mabilis na tumakbo muli si James habang isinuot ng manikin ang ulo nito at lumabas ang mga insekto mula sa bibig nito. Matapos sumugod sa isa pang pinto, pumasok si James sa isang apartment ngunit nakita niyang nakasara ang lahat ng bintana. Narinig niya ang mannequin spider na papalapit sa kanya, kaya nagtago siya sa loob ng aparador at sinilip ang halimaw sa pamamagitan ng siwang sa dingding. Habang nagsisimulang maghanap ang gagamba sa apartment, sumugod din si Pyramid Head. Agad siyang sinunggaban ng gagamba, ngunit madali itong itinulak ni Pyramid Head sa mesa at tinamaan ng mga panito gamit ang kanyang espada. Pagkatapos, sinimulan niyang bugbugin ang gagamba at kinailangan takpan ni James ang kanyang bibig upang hindi sumigaw. Pagkatapos, binuksan ng Pyramid Head ang aparador at tiningnan ng mabuti si James na nakakita ng mga mata ng tao sa loob ng helmet. Biglang tumunog ang alarma ng bayan at pareho silang sa kanilang mga ulo habang sumisigaw sa sakit. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si James na mag-isa sa aparador. Biglang tumunog ang alarma ng bayan at parehong sumakit ang kanilang mga ulo habang sumisigaw sa sakit. Nang sabihin sa kanya ni Angela na hindi niya ito maililigtas, desperado siyang lumapit, humihingi ng paliwanag, ngunit pinigilan siya ni Angela gamit ang isang kutsilyo. Pagkatapos ay napahagulgol siya sa sulok. Tumakbo palabas ng gusali si James at sa ibabaw ng isang pader, natagpuan niya si Laura na humiling sa kanya na saluhin siya bago tumalon pababa. May hawak siyang manika at sinabing ibinigay ito sa kanya ni Mary. Nang subukang magtanong ni James ng mga detalye, may nakita si Laura at nagsimulang tumakbo. Sinundan siya ni James, hindi na malaya ng taong lumitaw sa hamog. Sa parke, pumasok si Laura sa maze at patuloy na sinusubukan ni James na sundan siya, ngunit hindi nagtagal ay naligaw siya. Bigla, lumitaw si Maria sa likuran niya at nagtanong tungkol sa kanyang mga plano. Nagpasya siyang tulungan si James dahil siya ang unang normal na taong nakita niya sa loob ng ilang linggo. Nagawa nilang makaalis sa maze, ngunit nang marating nila ang kalye, muling tumunog ang radyo. Nang lumitaw ang isang lying figure sa malapit, nagtago ang dalawa sa likod ng kotse at hinawakan ni Maria ang kamay ni James. Bumuga ang nilalang ng kaunting asido sa lupa bago naglakad palayo. Nang makaalis na ito, lumabas ang dalawa at nakita ni James ang isang gusali na nag-trigger ng isa pang alaala. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa lungsod, nakita niya si Mary na kinakaladkad palayo ng mga nakakatakot nitong kaibigan. Sinundan niya sila sa isang eskinita kung saan nakakita siya ng bakod na natatakpan ng mga poster. Pinunit niya ang papel at itinulak ang bakod para makadaan para lamang makakita ng isa pang bakod sa kabilang dulo. Pagkatapos ay napansin niya ang usok na nagmumula sa lupa, kaya inilipat niya ang lahat ng basura at natuklasan ng isang lihim na hatch na may mga kakaibang simbolo. Binuksan niya ito sa pamamagitan ng pagpindot ng buton at bumaba ng hagdan upang makahanap ng isang serye ng mga tunnel kung saan naririnig niya ang mga nakakatakot na taong kumakanta. Sa kasalukuyan, dinala ni Maria si James sa ospital kung saan natagpuan niya ang mga file ng pasyente at natuklasan ni Maria ang isang grupo ng mga tape na may mga medical report. Inilalarawan ng boses ng doktor ang ilang mga sintomas at isinisi ang mga ito sa pagkalantad sa hindi kilalang substance. Natapos ang recording sa pagtatanong niya sa pangalan ni Mary. Sinabi ni Maria kay James na dati ay may mga chismis tungkol sa isang kulto na sumasamba sa ama ni Mary kahit na pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Sa sumunod na tape, binanggit ng doktor ang isang potion na ininom ni Mary sa loob ng maraming taon at inamin ni Mary na ito ang nagparamdam sa kanya ng buo. Ang lahat ng ito ay nagpaalala kay James sa kanyang nakita sa mga tunnel. Ang mga tao ay nakasuot ng itim na damit at pinapainom ang nakamaskarang si Mary ng isang bagay mula sa maliit na bote. Pagkatapos ay ibinaba nila ang kanyang katawan sa lupa at sinimulang inumin ang kanyang mga likido. May nagre-record ng lahat gamit ang video camera, kaya ang mga ritual ay nasa mga tape na nakita nila kanina. Naputol ang mga alaala ni James dahil sa isa pang sakit ng ulo habang muling umalingaw-ngaw ang sirena sa bayan. Nang dumampi ang kanyang kamay sa sahig, nagsimulang kumalat ang kadiliman sa silid na ginawang tila nabubulok ang lahat ng bagay. Kinaladkad ni Maria si James palabas ng silid, ngunit hindi sila makaabante dahil natagpuan nila ang kalahati ng gusali na sira at nasusunog. Matapos kumuha ng metal bar mula sa wheelchair, tinahak ni Maria at James ang kabilang pasilyo, sinusubukang maghanap ng ibang labasan. Tumakbo sila palayo sa maraming silid na may mga halimaw at kalaunan ay pumasok sa isang silid na puno ng mga bubblehead nurses. Lahat sila ay may hawak na tools at sa una ay tila nagyelo. Bigla, isang nurse ang nagsimulang kumatok sa stretcher, dahilan para magising ang iba. Sinimulan ng mga nurse na habulin sina Maria at James na pumasok sa pinakamalapit na pinto at tumakbo ng mabilis hanggat maaari.
Kalaunan, nakarating sila sa elevator, ngunit walang epekto ang pagpindot sa mga buton. Nagpasya si James na lumaban at sinimulang pabagsakin ng mga nurse sa pamamagitan ng pagpukpok sa kanilang mga ulo gamit ang metal bar. Nagawa pa rin ng isang nurse na pumuslit sa elevator at saksakin si Maria bago siya itinapon ni James palabas. Pagkatapos ay pinindot niya muli ang mga buton at sa wakas ay isinara ng elevator ang mga pinto nito, nabali ang mga braso ng ilang nurse. Habang nagsisimulang umakyat ang elevator, napansin ni James na dumudugo ng husto ang sugat ni Maria. Huminto ang elevator dahil sa pagkaipit, kaya kinailangan ni James na gamitin ang metal bar para buksan itong muli. Binuhat niya si Maria at dinala ito sa isang silid kung saan siya kumuha ng ilang benda para sa sugat nito. Napagpasyahan ni Maria na kamukha niya si Mary dahil sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Hindi komportable si James at sinabihan si Maria na maghintay doon habang tinitingnan niya ang susunod na palapag. Sa tuktok ng hagdan, nakita ni James ang isang nakakandadong pinto. Habang sinusubukan niyang buksan ito, lumitaw si Laura sa likuran niya at ipinakita sa kanya ang kanyang manika na ngayon ay mukhang nakakatakot at umiiyak na parang totoong sanggol. Sumigaw si Laura kay James dahil sa pag-iwan kay Mary na nag-trigger ng alaala noong iniwan ni James si Mary nang mag-isa sa kanilang apartment. Pagkatapos ay sinabi ni Laura na dapat niyang hanapin si Mary bago mahuli ang lahat at tumakbo palayo. Patuloy na sinundan ni James ang babae hanggang sa magtago ito sa room 318. Nang pumasok si James sa parehong kwarto, agad na lumabas si Laura at nilock ang pinto. Sumigaw siya sa kanya at kinalampag ang pinto bago niya narinig ang kakaibang ingay. Bigla, lumitaw ang isang kama sa kisame na natatakpan ng malalaking kumot at nagsalita si Laura sa butas ng susi, nagtataka kung bakit dumating si James. Bumukas ang mga kumot at ibinunyag ang isang nakakatakot na humanoid figure na tumulo ang dugo ng ilong sa mukha ni James tulad ng nangyari kay Mary. Nang banggitin niya ang pangalan nito, inilabas ng nilalang ang 4 na kamay at hinawakan siya bago ipinasok ang isang kamay sa kanyang bibig. Nahihirapang huminga si James habang sinasabihan siya ni Laura na bumalik kapag handa na siya. Biglang nagising si James at natagpuan ng sarili na nasa isang kama sa ospital. Nagsimula siyang mataranta at sinubukan siyang pakalmahin ng doktor habang sinasabi sa kanya na nasa Brookhaven Hospital siya sa Silent Hill. Nang tanungin niya ang tungkol kay Mary, pumasok si M sa silid at sinabi sa kanya na kailangan na niyang bumitaw dahil ilang buwan nang patay si Mary. Napaiyak na lamang si James habang sinusubukang intindihin ang kanyang mga alaala. Kinagabihan, sa wakas ay may naalala si James nang bumalik si Mary sa apartment pagkatapos ng ritual, sinabi sa kanya ni James na kailangan na nilang umalis, binanggit ang nakita niya sa mga tunnel bilang dahilan. Inamin ni Mary na miyembro siya ng kulto simula pa noong bata pa siya at wala siyang pagpipilian dahil pinilit siya ng kanyang ama. Nang igiit ni Mary na natatakot si James, sinigawan siya nito at inalog ang katawan nito, sinasabing hindi siya natatakot. Itinulak siya ni Mary at ipinaliwanag na sinubukan niyang umalis sa kulto, ngunit sinira ni James ang kanyang pagtakas nang hindi niya naabutan ng bus dahil kay James. Ipinaalala ni Mary sa kanya na nangako siyang hindi niya ito iiwan kahit sa pinakamatinding pagsubok, ngunit umalis pa rin si James. Habang palabas siya, napansin niya ang maraming mukha na nanunod sa kanya mula sa mga bintana. Sa kasalukuyan, sinabi ni M sa isa pang doktor na simula nang mawala si Mary, nawala na ang kanyang kapit sa realidad at ang pagnanais na mabawi ito. Pagkatapos ay sinuri ni M si James, ipinaliwanag na ang nakakatakot na bersyon ng Silent Hill ay nasa kanyang isipan at kung hindi siya papayag na magpa-therapy, ang halusinasyon na iyon ang sisira sa kanya. Pagkalabas ni M ng silid, tumingin si James sa bintana at nakita ang isang babaeng kamukha ni Mary sa kalye. Nagsimulang dumapo ang gamo-gamo sa salamin at tumunog ang alarma habang muling sinasakop ng kadiliman ng ospital. Bigla, lumitaw si James sa tabi ni Maria na nagsabi sa kanya na dapat silang umalis ng magkasama dahil hindi niya mahanap si Mary. Napansin ni James kung gaano siya kamukha ni Mary at hinalikan siya ni Maria, sinabing maaari silang manatiling magkasama doon. Gayunpaman, lumayo lang si James at sumakay sa elevator. Sinubukan siyang pigilan ni Maria, ngunit hindi siya nakinig, kaya nagpasya siyang sumama sa kanya. Habang mabilis na bumababa ang elevator, minsan ay nagiging nakakatakot ang mukha ni Maria. Kalaunan, huminto ang elevator at naglakad si James papunta sa isang pasilyo na pinalamutian ng lahat ng mga painting na ginawa niya tungkol kay Mary. Ipinapakita ng tanawin mula sa itaas na isa itong maze. Patuloy na sinusundan siya ni Maria at iginiit na kailangan niyang tanggapin na tapos na ang lahat, ngunit sinabi ni James na hindi siya totoo at tinawag siyang isang balakid bago niya hinawakan ang kanyang ulo. Nagsimulang kumurap ang mga ilaw at napasigaw si Maria sa sakit nang lumitaw ang pyramid head sa likuran niya upang patayin siya gamit ang malaking espada. Habang nagdurugo si Maria sa sahig, lumingon si James at nagulat nang makita ang sarili niyang mukha sa ilalim ng helmet ng pyramid head. Isa pang flashback ang nagpapakita ng lasing na James na mukhang dismayado sa kanyang sining at nagpinta ng pyramid sa ibabaw ng kanyang larawan upang maiwasan ang pagtingin sa sarili niyang mukha. Tila ang nilalang na ito ang palatandaan ng kanyang pagkakasala. Biglang nagbago ang apartment sa alaala at inihagi si James sa tubig kasama ang lahat ng kanyang painting.
Bigla, lumitaw si James sa baybayin at nagulat nang makita ang isang gusaling nasusunog sa malapit. Pumasok siya sa loob at natagpuan si Laura na tumatakbo at nagtatago sa likod ng mga kasangkapan. Nang sa wakas ay lumabas siya, sinuot niya ang mukha ni Mary ng ilang segundo. Hiniling niya kay James na alalahanin ang katotohanan, kaya isang flashback ang nagpapakita kay James na nagiiwan ng mga bulaklak sa puntod ni Mary. Ang buong pangalan niya ay Mary Angela Laura Crane na nangangahulugang sina Angela, Laura, at Maria ay pawang bahagi ng imahinasyon ni James batay sa iba't ibang aspeto ng personalidad ni Mary. Tumakbo si James sa isang pasilyong nasusunog at pumasok sa silid kung saan natagpuan niya si Angela. Umiiyak siya habang dalawang nakakatakot na kamay ang humawak sa kanyang mga binti upang pigilan siyang makatakas. Kinakatawan nito ang lahat ng pang-aabusong natanggap ni Mary mula sa kanyang ama mula noong siya ay bata pa. Nang sinubukan siyang tulungan ni James, hinila ng mga kamay si Angela sa kama at nahulog din si James sa butas. Ang kama ay naging isang halimaw na kamukha ng ama ni Mary at hawak nito si Angela. Dahan-dahang hinawakan ni James ang kanyang ulo at humingi ng tawad, dahilan para magliyab ito at sumabog. Matapos titigan ng duguan na labi, lumabas si James ng silid at nakita si Mary sa dulo ng quarter. Sinundan niya ito paakyat sa hagdan hanggang sa makarating sila sa bubong. Ang katawan ni Mary ay nasa isang kama, dahilan para maalala niya ang oras na bumalik siya sa Silent Hill pagkatapos ng paghihiwalay. Si Mary ay malubhang nagkasakit dahil sa potion ng kanyang ama at wala ng pagkakataong mabuhay. Humingi siya ng awa kay James, kaya pagkatapos ng maraming pag-aatubili, idiniin ni James ang tuwalya sa mukha nito upang patayin siya habang umiiyak. Sa nagliliyab na bubong, sa wakas ay bumitaw na si James, kaya lumutang ang kama at binalot ito ng mga gamo-gamo. Bumukas ang mga kumot upang ipakita ang nakakatakot na anyo ni Mary na nagpalutang kay James sa kanyang mga bisig at niyakap siya upang ipahayag ang kanyang pagpapatawad. Pagkatapos ay muling lumitaw si James kasama ang bangkay sa normal na bubong. Ipinahayag na hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Inilagay ni James ang katawan ni Mary sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa pinakamalapit na lawa. Nahulog ang sasakyan sa tubig at iniisip ni James na maaari na silang magkasama kung magpapakamatay siya. Bigla, muling lumitaw ang truck at nahanap ni James ang kanyang sarili pabalik sa unang pagkikita nila ni Mary. Umalis muli ang bus, kaya sa pagkakataong ito ay inalok ni James na ihatid siya sa lungsod sa halip na ibalik siya sa Silent Hill. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.